Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, pinalad tayong muling makakausap para mabigyang linaw ang isa sa mga malalaking storya ngayon, actually headline natin, ang isa na sa mga suki ng ating palatuntunan, si DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao. Asek Dumlao, good morning po. Johnny Banyes, Judith Estrada Larino. Live na po tayo sa DWIC, Aliw Channel 23, ma'am. Hi John and Judith, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Right. Morning, Asek. Minabuti namin kausapin po kayo dahil binabanggit ko nga, mukhang may mga na-flag ang COA sa ilan sa mga programa ng DSWD, in particular po itong AKAP. Ano po ang reaksyon nyo dito, Asek Dumlao? Well, John and Judith, unang-una po, nais nating banggitin na of course we recognize the findings of COA at alam naman po natin na ito ay bahagi ng kanilang mandato na tiyakin yung tama, wastong paggamit ng public funds. At kung kaya nga po, we really value yung pong mga obserbasyon na nabanggit. And of course, ang DSWD sa pakikipagpulong sa kanila sa mga pagpupulong that we have had with our resident auditors, nag-provide po tayo ng isang komprehensibong sagot at explanation po para ma-address yung mga observations nila as cited of course in their audit report, and binanggit din po natin ano yung mga iba't ibang mga pamamaraan o mga measures that we've undertaken para nga po mas mapagbuti pa yung programa, gayon din yung pag-book o pag-document ng mga to, and of course overall yung fund utilization. So itong mga kasagutan na ito, kasama na of course yung mga proseso sa implementasyon ng programa ay naisumiti nga po natin sa COA. We're talking about 2024 audit report dito, Asek Dumlao. So ibig sabihin, nung malaman ninyo ito, nagawa nyo na ng paraan para yun namang mga dapat ayusin na ayos na implementation, Asek? Yeah, that is correct, John. In fact, yung pong binanggit natin na system na gagamitin po natin para maging maayos yung pong real-time client data monitoring, pati na po yung pag-minimize ng duplication risk, and of course yung pag-automate ng mga tracking features para again maayos yung distribution noong tulong pinansyal ay actually nga po ginagawa na ng DSWD. Another thing, tama yung nabanggit mo nga, since this is 2024 implementation, doon sa obserbasyon ng dapat magkaroon ng maayos na documentation, recording of these financial transactions, ang ginawa po ng DSWD ay mag-create ng isang opisina that is fully dedicated to ensuring na maayos yung program implementation. Kaya nagkaroon tayo ng karagdagang opisina and karagdagang ng personnel. Kasi, syempre, John and Judith, dahil nga sa voluminous transactions, ay kinakailangan talaga na magkaroon ng dedicated office that will make sure na maayos lahat yung pong ukulang mga dokumento. And then, doon sa guidelines natin, para nga hindi magkaroon ng risks on the duplication of services, ay nagkaroon din ng revision or amendment doon sa guidelines for both AICS and AKAP. And gayon din po doon sa obserbasyon ng political interference. In 2025, kung matatandaan po, I think we also issued explanations on this na bawal yung pong pagpunta ng mga political actors dun sa mga payout events for the AKAP program. And yan po ay naka-incorporate doon sa ating joint memorandum circular na inilabas early this year. So these are some of the
improvements or enhancements in the implementation of the AKAP program, again, as cited, no, or to ensure compliance to the observations that were cited by COA in its audit report. Asek, hindi ho ba pwedeng masita ng inyong tanggapan itong mga politiko? Kasi At sino hindi lang, magpupulis, di ba? Oo, Sino yung- magpupulis sa kanila? o sino magbabantay, right? Yung kanilang tarpaulin. Tarpaulin. Tsaka parang chinitsyempohan Correct. talaga yung payout ninyo Oo. yung schedule ng Correct. payout. Pupunta sila with matching talumpati. O, diba? Tapos pinupost pa sa Facebook. Mas malaki pa yung mukha nila, Ase, kesa Kesa sa dun sa logo mismong ninyo eh. programa. Saka sa programa ninyo eh. Yes. Normally. Yeah, actually nga po, gaya nung nabanggit ko, we really have reiterated na yung pong JMC and the AKAP guidelines ay talagang pinoprohibit nga po niya yung political interferences. And para nga po maiwasan yung semblance ng political branding, lahat ng ating mga AKAP payout sites ay kinakailangan mag-post ng ating mga materials na nagsasabi talaga na this is DSWD's program. And then of course, we required all our personnel to be wearing their red vest para, di ba, very prominent that it is indeed DSWD's program. And lahat ng mga personnel natin, nakikita natin na they are involved and they are on top of the implementation of the program. In fact, sila nga po yung nagdi-disperse and they're also manning the grievance desk and sila rin yung nagpapaliwanag sa ating mga kababayan nitong programa. But also, meron kasi tayong isang polisiya sa DSWD, yung pagpapatibay natin at pagpapalakas ng ating partnership with various stakeholders during election and non-election periods. Alam nyo naman po, DSWD, we remain to be apolitical. Wala po tayong kinikilingan, wala po tayong sinusuportahan na political actor. Ang ating pong mga ginagawang ang ating trabaho and all our efforts ay para po talaga sa mga kababayan natin na lubos na nangangailangan. But we recognize also na, alam nyo po, kailangan din natin ng ating mga partners, especially na marami po sa kanila nagpro-provide din ng logistical support to the DSWD. Kaya nga po, sa ating mga umiiral na guidelines, ang pinapalakas natin ay papaano natin may encourage yung iba pa nating mga partners like civil society organizations, non-government organizations to be partners of the DSWD at maging katuwang po natin sa pagbabantay at pagtitiyak na yung programa ay hindi po nagagamit to advance the political interests of some. So, yan po, kasi naniniwala tayo sa open government partnerships na kapag marami po tayong mga kasama na mga kaagapay, nagbabantay, and mas magiging maayos nga po yung pagpapatupad natin ng mga programa on the ground. Opo, Asek, wala naman siguro problema. O hindi siguro, wala talagang problema kung magkatulungan, magsanib puwersa, no, para mabigyan ng benepisyo, maging kapakipakinabang ang isang programa ng gobyerno para sa mga kababayan natin. Especially, yung mga target talaga. Sabihin na natin, yung mga mahihirap o yung kapos nating mga kababayan. Pero kasi, lumalabas nga dun sa report ng COA, no, kitang-kita na talagang ang paniniwala, nagiging paniniwala ng mga kapwa natin Pilipino na tinutulungan, nanggagaling mismo dun sa politiko yung Alright. yung pera. Example, opo. Pinapadaan sa DSWD. With your indulgence, Ma'am Judith, para Yes. simplihan natin, Asek Dumlao, kumbaga sa pelikula o teleserye, sila yung bida, nagiging ano lang kayo parang support actors lang kayo. Well, in fact, ang totoo, di ba dapat kayo ang nasa una dahil gobyerno ang nagtulong yan Yes, galing sa Pondo gobyerno. ng gobyerno yan, di po ba, Asek Dumlao? Sino Yes. magpupulis? Sinong sisita? At sinong mag-aano sa mga epal na politiko? Yes, oo nga po. Actually, sabi ko nga, ito yung in-address natin doon sa Joint Memorandum Circular issued nitong 2025. Okay? Kasi itong 2024 nga itong observation ng COA. So, nitong 2025, we issued the Joint Memorandum Circular together with DepDev and Department of Labor and Employment. And sinabi nga natin dito sa guidelines doon sa JMC na wala pong direct role or participation sa
pag-disburse or pag-release ng pondo ang sino man na hindi authorized ng DSWD. Ngayon po, naglagay din po tayo ng mga grievance desk sa lahat ng mga payout activities ng DSWD. These grievance desks are manned by DSWD personnel, and kapag may mga ulat o report na sinasabi nga po na nagagamit yung programa, these reports are documented and are submitted to the proper agencies such as the DILG, since sila po yung may administrative um, oversight over the local government units, particularly the barangay. And of course, yung mga other reports ay sinasubmit din na po natin dun sa mga kaukulang ahensya na mas makakapag-provide po ng tamang atensyon or investigation doon sa mga reports na naipaulat. But then again, going back to the action of the DSWD, on the observation of COA, ito nga po yung inilabas natin na JNC. Right. Asik Dumla, medyo segue ako pero tungkol pa rin sa tulong ito. Marami nagtatanong, sino po ang nagde-decide sa amount na ibibigay sa isang particular na humihingi ng tulong sa DSWD? Asik. Yeah. Well, based on our guidelines like for AIX or for AKAP, while we have set some amounts, may minimum, may maximum tayo, but the amount that will be provided to the client will depend on the assessment of the social worker. Meron po kasi tayong mga hinihingi ng mga dokumento na kinakailangang isumite ng client. Halimbawa, sabihin na lang natin, for burial expenses. Malapit ka sa DSWD for funeral assistance. I mean to say, kinakailangan may provide mo yung funeral contract, death certificate, or certification mula sa doktor, magpakita ka rin ng ID, no? Ito ay isusumite mo sa social worker. Yung social worker, meron tayong tinatawag na general intake sheet. Doon po may mga impormasyon tayo na hinihingi, and some of this information include yung pong mga support services, external resources of the client, and other information. These are vital kasi for the social worker to prepare the social case study report to determine yung appropriate assistance na mai-provide. So, the final amount will, again, going back, John, para lang maipaliwanag natin, yung pong halaga na mai-provide doon po sa client will depend on the assessment of the social worker. Kasi parang ang dating depende po daw sa mood ng social worker kung magkano ibibigay na tulong. Hindi po ba tama 'yon? Tama po ba mali, ma'am? Hindi po tama. Hindi po 'yun tama, dahil naniniwala tayo doon sa sound professional judgment ng ating pong social workers. Right. Kasama rin dyan, of course, yung pong dokumento na isusumite nung ating pong client. Dahil kung ano man po yung impormasyon na may provide po ninyo, yun po ang basehan ng assessment ng ating pong social worker. Ayun, oo. Panguli na lang, ASEC, no? Ano bang ginagawa natin dun sa yung mga namamalimos pa rin, Ang dami pa rin, ma'am. Opo. Lalo na pag dumarating yung ganitong holiday Kapaskuhan. season, di ba? Although may marami na rin Dayo bago. Yes. Galing sa mga probinsya lalo na sa mga minority, Asik Dumlao. Opo. Ano pong ginagawa ng DSWD? Yes, pinapalakas po ng DSWD yung pagpapatupad ng ating pag-abot program, na kung saan nga po tayo ay nagsasagawa ng mga reach out activities. 7 days a week po umiikot ang ating pag-abot team sa iba't ibang lansangan, at hindi lamang po yung mga major thoroughfares yung ating pong inikutan. Pati na po yung mga barangay ay pinapasok na rin po natin, kasi napansin po natin na pag nakikita na rin po yung aming pong mga angels in red vans, yung pong aming mga pag-abot vehicles, ay tumatakbo na rin po sila, pumapasok doon sa mga barangay roads. So yan din po ay atin na rin pong pinapasok in coordination, of course, with the local government units. Sa katunayan nga po, ang na-profile na ng DSWD na mga families and individuals in street situation ay nasa mahigit 16,000 na po
Wow. sa mga FISS. And we've reached out to more than 10,500 families and individuals in street situations. And of that number, mahigit 9,000 na po yung ating na-integrate sa kanila pong mga komunidad. And the rest have received appropriate interventions. Ngayon dito po sa ating pag-abot program, patuloy po tayo na sabi ko nga, patuloy tayo na umiikot. Meron tayong ginagawa ng mga activities such as pag-abot sa Pasko. Pumupunta po tayo sa mga overpass, sa ilalim po ng mga tulay, ng Skyway, gayon din po sa mga malls. Pati rin po doon sa mga malapit sa mga simbahan, lalo na ditong simbang gabi. Kasi na-observe po namin yung nga pong pagtaas ng bilangan ng mga families and individuals in street situations sa mga lugar po na iyon, lalo na ngayong Kapaskuhan. Ngayon po, ito ang pakiusap ng DSWD sa publiko. Kapag po meron kayong nakikita ng mga FIS, ng mga families and individuals in street situation, let us know kung saan yung location nila. Pwede niyo kung picture yung location nila at ito sa DSWD Ma'am. at DSWD serves. Tama pwede yung naman binabanggit kayong mo, ma'am. Bibigyan kita ng tip. Kahapon na daanan Okay. ko, ilalim ng Kamuning Flyover sa tapat ng Station 10 ng QCPD, sa tapat ng malaking Mercury Drug. Isang buong barangay po yun ng minorities nandun, ma'am. Ewan ko lang kung nandun pa. Kahapon ko lang sila nadaanan po actually. Bata, matanda, mag-asawa, Okay. magkakapatid nandun po, ma'am. Sige po. Dahil mas pinagtignan natin yung isasagawa natin na reach out activity, we will ask our pag-abot team after this call to go to this area. Yung nabanggit niyo po sa ilalim ng Kamuning Flyover tapos ng isang butika. So yan po, papuntahan po natin para ma-reach out po natin. Alright. Ma'am? Hindi po natin pinupwersa. We do not force the FISS. Bagkus, ini-explain po natin yung ating mga programa na maaari nila ma-avail kung sila po ay sumama sa atin sa ating processing center at doon po makausap ng ating pong mga social workers. Very well said as always, Asek Dumlao. Pero bago ka namin pakawalan, ito muna ang sasabihin namin sa iyong nagkakaisang damdamin namin ni Ma'am Judith. Apo. Mano po, Ninang. Thank you so much. Ingat kayo, Asek, ha? Salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga po Opo. sa inyo Good morning at po. maligayang Pasko. Thank you Yes, po. happy holidays. Alright. Po mga kabalitan, kabalitaktakan, si DSWD Assistant Secretary at Spokesperson, Irene Ninang Dumlao.